Good morning, NCF fam. Good morning, church. Good morning to everyone. Come on, greet the person next to you. Greet the person next to you and say, Merry Christmas. Merry Christmas. We're 1 month away from Christmas. That's good news for us, amen? We get to celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ, amen? It's a good news for us. And let's end November right in God's presence, amen? Last Sunday, we talked about sitting beside Jesus. This is why we're here today at church. This is why we gather every Sunday on the first day of the week for us. We gather to sit beside the presence of God. Amen? As we sing these worship, these praise songs, let's be reminded that we're not just singing them out loud to the world, but we're singing to God. Amen? We're talking to God. And we believe in our hearts that as we sing these songs, He hears us. He hears the praises of His people. Amen? Nakikinig ang Diyos sa ating pagpuri at pag-awit sa Kanya. Tayo po tayong lahat. Let's commit to God this entire service with a prayer. Lord God, we acknowledge Your most holy presence here with us today. We come into Your presence, Lord, with thanksgiving and into Your courts with praise. We are here, Lord God, to declare, Lord God, Your praises, Lord, because You have called us out of the darkness into Your marvelous light, Lord God. We have a reason, Lord God, to shout, to make noise, Lord God, because, Lord, we want the world to know, Lord, that You are King. We want the world to know, to hear of the good news that we have in You, Lord. Father God, today, we just want to be lost in Your presence. Gusto namin, Lord God, matikman, Lord, to taste and see the goodness of God. Lord, we want to sit beside You. Make Your presence felt, Lord, in this church, in this very place where we are standing, Lord. Meet us here, Lord God, where we are. Lord, we believe it. We believe it in full in our hearts that You are here, Lord. Without a doubt, Lord, Your Spirit is moving in this room. Your Spirit is here, Lord God, touching us, touching our lives. And Lord, we want to exit this church, Lord God, full of joy, Lord. We want to exit this place, Lord, touched, Lord God, by Your presence. Break our hearts, Lord God. Show us Your glory, Lord. And Lord, we give You all the praise, honor, and glory. We exalt no other name except Yours, Lord Jesus. Be glorified, be worshipped in this place. We're so excited, Lord God, to be in Your presence. We're so excited, Lord God, to worship in Your presence, to sit beside You, Lord. You are here, Lord. You are here. Receive everything, Lord God. To You be all the glory, honor, and power. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen, Amen, and Amen. Palapakan natin si Lord. Let's read this verse from Matthew. And it talks about why it is impossible for man to do things, ano? Sabi dito, Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen? It talks about the context of this verse. The disciples were asking, Lord, paano ba makakapunta sa langit? Sabi ni Lord, mahirap pumunta sa langit ang mga mayayaman daw. But sabi niya, ni-reply niya, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Who here believes
that he will one day see Jesus Christ face to face. Amen? One day we will be with our Lord and Savior. And one day we will rejoice all together with God's family, with God's universal family in heaven, singing praises. And right here, right now, we're practicing for it. Amen? Right here, right now, ngayon pa lang, pupurihan na natin ang Diyos natin na kayang gawin ang mga imposibleng bagay. Amen? Come on, let's get ready to praise our God. Let's worship Him. Put your hands up. One word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Do you believe it? Amen. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Sing it again. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside you. God can fix you. Just one word, you revive every dream. Amen. Woo. Just one touch, I feel the power of it. It's in this place. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, we say, oh, 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 got a testimony for you. A couple of days ago, I met a man of a different faith. Sabi niya, imposible na magkaroon ng Jesus Christ, the Son of God, kung wala daw Heavenly Mother. And so I replied to him, sabi sa Bible, with man it is impossible, but with God, all things are possible. Posible na meron tayong isang Diyos. Posible na meron tayong Son of God. And there's no need for a Heavenly Mother, but only the Heavenly Father, the Son, the Spirit. Our God is 3 in 1. Amen? Posible na ang Diyos natin, ang Alpha and Omega, the beginning and the end. If He created this whole world, if He created our lives, our very being, if He knit us in our mother's wombs,
surely He can turn your situation around. Amen? Surely He can turn your pains, your troubles away. Surely He can save you from whatever sadness, depression, sickness that you have right now. Because with God, all things are possible. So, we believe for it. Come on, let's sing this. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, we say, oh, oh, oh. Our God, amen. He is our all-powerful, almighty Jehovah. So we trust in the name of God. His name is Jehovah, the great I am. He shakes every idol. He reaches down right. He goes by the name of Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of
church, we're gonna declare the name of Jehovah in our lives. Let's sing this. Jehovah Nissi fights your battles. 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 Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi fights your battles. Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi fights your battles. Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Call the name, call the name, come on, call the name, Jehovah. All our praise is all our praise. All our praise belongs to you. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. It's all our praise, all our praise, it's all our praise belongs to Him. All praise belongs to Him, belongs to Him. Come on, give up the shout of praise that our God deserves. All the praise belongs to Him. All the praise belongs to our God. Amen. Not any politician, not any government official, not any celebrity. All the praise belongs to our God. Amen. The name of Jehovah. And it's that name that we trust. That's the name that we trust and that we hold on to. That we have hope because of the name Jehovah. In Psalm 20, it says this: some trust in chariots and some in horses. In our world, some put their trust in money, some put their trust in their relatives. But these things, they fail us. All these things, all these material things, all the people here in this world, they fail us. Except one. But we trust in the name of the Lord our God. Amen. Our God is true to His word. Our God never fails us. He will never fail us. And that's the name that we put our trust in. Come on, church. Why don't you feel the presence of God here in this
Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. 'Cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. Oh, I'm praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I just thank God. Come on, my Savior, one who will never fail. He will never fail. I just thank God. My Savior, one who will never fail. He will never fail. Oh, we trust you, Jesus. We trust in you, Lord. You are true to your word, Lord. Never fall promises. The God who is just worthy, chooses word. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Come on, did you begin to remember the times God answered your prayers? Let's sing this out loud. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yeah. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. That's why I trust Him. That's why I trust in God. We can trust Him. Trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all your ways, submit to Him. He will make your back straight. I walk by faith. I walk by sight. I walk by faith. I
worship Him right now. We trust in the name of our God. We trust in the name of Jesus. With the power to save, from age to age, it will never change. When troubles come, when I can't see the way, I will sing the name of Jesus. Come on, let's sing it out. I'll sing the worthy to be praised. I'll sing the name of Jesus. This anchor holds in the wind and storm. When I'm battle worn, for all my days, my banner and my song, I will sing the name of Jesus. Let's sing it out. I'll sing the name. I'll sing the name. The only one that's worthy to be praised. I'll sing the name, oh, I'll sing the name of Jesus. Come on, let's declare the name of Jesus. I'll sing the name, I'll sing the name, the only one that's worthy to be praised. I'll sing the name, oh, I'll sing the name of Jesus. Come on, let's declare His name. Sing Jesus, the great I am. Jesus, the worthy Lamb. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the risen one. Jesus has overcome. As long as I am breathing, come on, let praise break up in this room. Jesus, the great I am. Jesus, the worthy Lamb. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the risen one. Jesus has overcome. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, be glorified. The truth. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the King of Kings, Lord over everything. As long as I am breathing, come on, let's sing His name. Keep on singing. Jesus, Jesus. Oh, as long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, Jesus. Oh, as long as I am breathing. That defies the grave. Our God is alive. My flesh may fail, still my hope remains. And when it's time to enter heaven's gates, I finally hear the
Savior called my name, and on that day I'll see you face to face. I will bow before you, Jesus. Before you, Jesus. I'll sing the name. I'll sing the name. Come on, sing it out, church. The only one that's worthy to be praised. I'll sing the name. I'll sing the name of Jesus. Let's just take this time. Let's take this time to meet with our God. Worthy to be praised. I'll sing the name. I'll sing the name of Jesus. I'll sing the name. I'll sing the name. The only one that's worthy to be praised. I'll sing the name. I'll sing the name of Jesus. Come on, there is no other name under heaven by which we must be saved except the name of Jesus. That at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Jesus is the name above all names. Come on, give him some praise right now. Praise him for his mighty name, the name that saves. His name is Jesus. Jesus! Shout his name, Jesus. We shout the name of Jesus in this place. Lord, be enthroned, oh Lord. Panginoong Hesus, hindi lamang kami tumatawag sa iyong pangalan, kundi nagpupuri sa iyong pangalan at kinakanta namin ang iyong pangalan. Kasi ikaw ang karapat-dapat natatanggap ng mga papuring, awit at pagsamba. Sa iyong pangalan, gumagaling ang karamdaman. Sa iyong pangalan, tatawag ang tao'y makakaranas ng kaligtasan at kapatawaran. Sa iyong pangalan, dumalayas ang mga masasamang espiritu. Sa iyong pangalan, O Diyos, kapangyarihan mo'y bumubuhos. Dahil yan, O
sama-sama ng aming puso, nilalatag namin sa iyong paanan bilang aming offering ng pagpapasalamat at pagsamba. Tanggapin mo maging mabango sa iyong harapan. Sapagat ito yung aming dalangin may pagpupuri sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Sarap bang umawit ng papuri sa Lord? Sarap, di ba? Alright. Sige, welcome natin ang isa't isa at batiin natin, kamayan, awitin natin, Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow! Ganda ng mga mensahe ng awit. Purihin ang Panginoon sa mga binigyan ng talento para ito ay ma-compose at ma-ipalathala at maraming churches sa buong mundo ang blessed na blessed sa mga ganyang awit papuri. At gayon din naman nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ipinagkaloob naman niya sa ating church ang mga may talento sa pangunguna sa pagpupuri at pagsamba at pagtugtog. Masigla, talagang nakaka-inspire. At ang sarap-sarap ng sama-samang pagsamba pag ganyan ang mga papuri, masigla at matagumpay. Thank you. Kamusta na po kayong lahat? Ayan. I pray na patuloy tayong ingatan lalo't uso ang ubo at sipon. Ay maraming mga may trangkaso, masasakit ang mga muscle. Pero ang Diyos natin ay mabuti at siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng proteksyon at pagpapala. Handa na po natin ating mga Bibles, notebook, ballpen, at ating buksan sa aklat ng Proverbs, chapter 23. Babasahin natin yung verse 26. Bago natin basahin, sabihin niyo muna sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Tumayo na tayo at bigyang galang natin ng pagbabasa. Matapos natin mabasa, please remain standing. Hingi tayo ng wisdom at blessing ng ating Panginoon. Okay, Proverbs 23:26. Handa po, basa. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Bukod sa pagpupuri aming Diyos, ay kami naman sama-samang muling lalapit sa iyo para hilingin naman ang pagpapala ng iyong salita. Kami ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. At dahil diyan na muling bubuksan at pag-uusapan, pagbubulay-bulayin, babasahin ang iyong banal na salita, ipapangaral, ay bayan mong kapangyarihan ito'y managumpay
At sa bawat makikinig, dito man o sa online, bata, matanda, miyembro, bisita, attender, walang mamimiss. Lahat tatanggap ng pagpapala ng iyong salita. Kasi pangako mo yan na ito'y hindi bumabalik ng walang kabuluhan. At dahil diyan, kami po ay dumadalangin. Samahan mo po kami sa pag-aaral na ito, na bagamat ako yung maririnig, pero ikaw ang aming maging main speaker. Ikaw yung aming maranasan, makita, at masamba. So Lord, nakahanda na po kaming lahat na makinig. Magsalita ka po at magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. Makakapuna po kayo. Magpapatuloy pa tayo sa ating tinatalakay sa punong tema na Chasing God. At ang pag-aaralan natin ngayon may pamagat na Giving Your Heart to God. Hindi kasi mangyayaring hahanap-hanapin mo ang Lord nang hindi mo muna ibinibigay ang iyong puso sa Kanya. Kanya, yan ang ating bibigyan ng panahon sa ating pag-aaral. Ang Proverbs 23:26 ay tinatawag ng mga experts sa Bible na double address. Meaning, bagamat si Haring Solomon ang nagsasalita at nagsabi sa kanyang anak, "My son, give me your heart." Ito rin, actually, ay mensahe ng Diyos sa ating lahat kasi ang Panginoong Diyos din ang nagsasalita dito na sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, "My son, give me your heart." Punahin po ninyo yung strange and unusual position ng Panginoon dito. Balikan natin yung text. Nakita niyo yung salitang, "Give me." Sabay-sabay nga natin sabihin, "Give me." Ba't mo nasabing strange, Pastor, yung kalagayan ni Lord dyan na nagsabi siyang, "Give me"? Ang kadalasan po kasi, ang tao ang nagsasabi sa Creator ng "Give me." "Lord, give me wisdom." "Lord, give me healing." Yan ang common. But here, yung Creator ang nagsasabi sa tao, "Give me." Isn't that a strange and unusual request? Si Lord na yung humihingi sa atin. Samantalang dapat tayo hihingi sa Kanya. Yung benefactor himself, dito sa verse, isa siyang petitioner. Yung salitang "give me" dito sa verse ay parang pumihit na yung table. si Lord na humihingi sa atin. Yung great giver, dito sa verse, mistulang siya, yung receiver. Yung provider, pero dito sa verse, siya na yung lalagyang tatanggap. Siya yung nagpupuno, pero dito sa verse, ang pinapakita, siya na yung may pangangailangan. The living water thirst, the bread of life is hungry. O, di ba? Unusual. "My son, give me your heart." Now, bakit kaya gayon na lamang ang paghingi ng Lord sa tao na ibigay natin sa Kanya ang ating puso? Why does God want our hearts? Iniisip ko po yan at na pagbulay-bulay ko na kapag kakayamanan ang ibibigay natin sa Panginoon, hindi naman niya kailangan sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay, siya ang source ng lahat ng bagay. Ano mang kayamanan pagsamasamahin ng buong mundo,
at ibigay sa Panginoon, He is too rich for us to make Him richer. Kapag ka naman ang ibibigay mo kay Lord ay lahat ng iyong galing, husay, He is too great for us to make Him greater. Kapag naman ibibigay natin kay Lord ay yung mga kabutihan natin, naku, si Lord nga ang mas mabuti. Kabutihan natin, maraming basahan eh. He is too good for us to make Him better. Kapag ang ibibigay natin sa Panginoon ay wisdom, ay siyempre lalo na, hindi kailangan ni Lord ng wisdom sapagkat siya ang God of wisdom. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? In short, bakit gayon na lang ang paghingi ng Diyos na dapat nating ibigay ang ating puso sa Kanya? Alam niyo ang sagot? There is only one reason kung bakit hinihingi ng Lord yung ating puso. Sulat niyo, He simply seeks after our love. Gusto niya, bigay natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Yun ang dahilan. Alam niyo ba, Kanya tayo nilalang ng Diyos at pinahiram ng buhay dito sa lupa at lakas kasi gusto ng Lord, mamahalin natin siya. Gusto ng Lord, yung merong magmamahal sa Kanya. Ibig ng Lord, yung merong maglilingkod sa Kanya, merong sasamba sa Kanya, merong kakatagpuin siya palagi, merong hahanap-hanapin siya lagi. Yun ang dahilan. Kanya sinasabi ng Lord, My son, give me your heart. Sabi ng Mark 12:30 ay ang mga salitang ito. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Lahat-lahat dapat binibigay sa ating Panginoon. Alam nyo, God loves us so much. Sabi mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Panginoon. At dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ng gusto, yan ang naglagay sa Kanya sa posisyon na siya ang humihingi. Sa halip na tayo dapat ang hihingi. Nagpakumbaba siya. Ganito po. Yung nililigawan ninyo, at pinagpe-pray ninyo na maging life partner, kanya po ninyo hinihingi ang kanyang matamis na oo. Oh, mahal mo ba ako? Kanya mo hinihingi yung kanyang puso kasi mahal mo siya. Tama ba? Ay, ganon din si Lord. Kanya niya hinihingi yung ating puso at siya ay nagpakumbaba na siya pa yung hihingi. Hindi siya dapat hihingi sa tao. Pero siya yung nagpakumbaba dahil sa kanyang napakatinding pagmamahal sa atin. Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord yan? Ay dahil dyan, minamahal tayo ng Panginoon. No? Kung nauunawaan nating lubos ang mga salitang ito, dapat ang immediate response natin, Lord, do you seek my heart? Here it is, my Lord. Ito po, ang aking puso. Ngayong umaga, gusto ko pong talakayin sa inyo, mabilis lang to, ang dalawang bagay na mahalagang dapat nating matutunan. Bakit nga ba gusto ni Lord yung ating puso? Number 1, sulat niyo po. Kasi, everyone that gives God his heart becomes God's Son. Ayun. Ang general teachings ng Bible tungkol sa bawat taong pinapanganak sa sanglibutan ay ito. Handaan ninyo yung mga pagsusulat na may mga verses tayong tutunghayan. Maliwanag po ang sinasabi ng Scripture dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, panahon pa ng unang-unang taong
nilalang at doon tayo nanggaling. No? Sabi mo sa iyong katabi, galing ka kay Eva at Adan. Hindi ka galing sa unggoy. Sabi ni isa, Pastor, bakit may mukhang unggoy? Tayo po ay nilalang ng Diyos at hindi tayo galing sa unggoy. Mula kay Eva at Adan, nung sila'y magkasala, ang sabi ng Bible, maliwanag, pumasok wika ang kasalanan sa sanglibutan at lahat ng taong pinapanganak mula noon hanggang ngayon, hanggang future, lahat ng taong pinapanganak dito, ang puso balot ng kasalanan. Naintindihan natin? Romans 5:12. When Adam sinned, ang liwanag, nung magkasala siya, ano nangyari? Sin entered the world. Hindi lang yun. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Psalm 51:5, sabi ni David, for I was born a sinner. Bakit ako pinanganak makasalanan? Yes, from the moment my mother conceived me, pinaglilihi pa lang ako sa tiyan ng aking nanay, nadala ko na yung kasalanan galing kay Eva at Adan, sumalin sa akin. Kung may papanganak ako, sasalin sa kanya. May papanganak siya, lalahi, dadami lahi, sumasalin yung kasalanan sa puso ng tao. Alam ba ninyo, dahil nabalot tayo ng kasalanan, ang description ngayon ng Biblia sa puso ng tao. Alam ba ninyo kung anong puso ng tao? Nakakita, di ba sinasabi ganyan lang kalaki ang puso ng tao, no? Nakakita na kayong literal na puso ng tao? Hindi pa? Ay, mga nag-aaral sa medisina, yan, talagang siguro nakakita na sila niya, no? Ang description ng Bible, ito po, tingnan ninyo. Our heart is wicked. Saan natin makikita? Jeremiah 17:9, ito po ang sabi, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sabi mo sa iyong katabi, yan ang iyong puso. Dagdagan mo pa, marumi. Ay, lahat tayo pala eh. Wicked yung heart. Napapanood niyo ba sa TV yung galit na nagmumura? Ayun eh. Ayun ang puso ng tao. Wicked. At ang matinding salita, the most deceitful of all things. At mga minamahal, walang exempted. Lahat ng tao sa sanglibutan na ito, miski pastor, miski sino pa yan, kahit ba, hindi naman siya masama, hindi naman siya mamamatay tao. Sabi ng Bible, marumi ang puso ng tao. Wicked. Alam nyo gaano kadaya ang puso ng tao? Marami na akong payuhan na ipanalangin dahil gano'n ang description. Pastor, nadaya ako. Akala ko, yung tibok ng puso ko, siya na. Talagang siya na, Pastor. Mahal na mahal ko siya. Pero nadaya ako. Pinindeho ako. Tingnan niyo, no? Deceitful of all ang puso. Kanya, kami mga pastor at marami pa na nagpapayo na wag basta-basta pagtitiwalaan ng damdamin o yung nararamdaman ng puso. Kasi madaya nga, pabago-bago. Miski nga mag-asawa na eh. Nagtataka yung marami, ba't ganun? Nagmamahalan, bukas makalaw, nag-aaway. Nagbabago ang puso. Pabago-bago. Okay? Alam nyo, itong isang ginagawa na madayang puso. Ang madayang puso ay nagsasabi, meron daw exempted na pinanganak na walang kasalanan ang puso. Wow!
Madaya yun kasi sabi ng Bible maliwanag, lahat nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Bible, walang matwid, wala kahit isa. Sabi ng madayang puso, meron. O ba, pinangunahan pa ang Biblia. Alam ba ninyo, sabi ng madayang puso kung sino yung pinanganak dito na walang sala? Si Virgin Mary daw. Ay, mahal ko po si Virgin Mary. Pwede mapalakpakan natin kay Lord, kay Mary, na ginamit ng Lord. Mahal na mahal natin. Makapangyarihang servant of God yan. Blessed ng Lord. Ginamit ng Panginoon. Pero yung sasabihin ng madayang puso na wala siyang kasalanan, hindi na po yun ang tinuturo ng Biblia. Kaya lumabas yung aral na Immaculate Conception. Two things wika, sabi. Si Mary, impeccable. Alam niyo yung ibig sabihin ni impeccable? Spotless. Flawless. Hindi nagkakamali. Wow. Ang pangalawa, si Mary daw ay hindi, bukod sa siya ay impeccable, no? Ang pangalawa ay siya ay unable to sin. Basahin nyo na lang po Luke 15:46 to 47. Si Mary nagsabi, ako'y makasalanan at kailangan ko ng Savior. Si Mary nagsasabi yan, basahin niyo yung Biblia, at sabi niya, si Jesus ang aking Savior. And therefore, dinideceive ng masamang puso ang marami. Sinasabi, si Mary, walang kasalanan. Madaya ang puso. Sabi mo sa iyong katabi, madaya ang puso. Ito pa. Ang sabi ng madayang puso, listen, hindi ako magpupunta na impyerno kasi mabuti akong tao. Wow, ganda nga naman, di ba? Hindi daw siya. Now, tama naman talaga ang maging mabuting tao. Pero hindi ang kabutihan ng tao ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi yung pagiging mabuti ka, ang dami kang tinutulungan, hindi ka kriminal, ay ibig sabihin sa langit ka napupunta. You know why? Sabi ng Isaiah, madaya talaga ang puso eh. Dadayain na marami. Iisipin niya, sa langit na ako, okay na yun, di naman ako gumagawa na masama. Madaya ang puso, mga kapatid. Kasi sabi ng Biblia, tignan nyo, Isaiah 64:6, we are all infected and impure with sin. Galing nga kay Eva at Adan yan. Minana nga natin yan eh. Lahat, no? When we display our righteous deeds, they are nothing but, ano basa? Maruming basahan. Kahit na yung pinakamagaling mong kabutihan na nagagawa, maruming basahan lang yun sa harapan ng Diyos. Wala tayong kabutihan talagang malinis sa Panginoon. Kasi nga, ang puso, binalot, pinanganak, pinaglihi, minana, ang kasalanan galing kay Eva at Adan. Wow. Andiyan pa kaya? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang daan, hindi ang mabuting gawa. Bakit mo sasabihin, hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako magnanakaw, hindi ako sama ng kapitbahay ko. Mabait ako. Ay kahit anong dami ng kabutihan mo, kung wala si Jesus sa iyo, hindi ka papasok sa langit. Dahil si Jesus ang patungo sa langit. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ay, meron pa nga, inline dyan, no, na nagsasabi, na sabi na madayang puso, I am religious. Kanya sa langit ako pupunta. O maganda naman ang relihiyon at ang maging relihiyoso, pero hindi ang religion ang makapagdadala sa iyo sa langit sapagkat dinadaya ka ng puso dahil sabi ni Jesus, ako yung daan patungo sa langit, hindi ang relihiyon.
Ganyan po ka-deceitful ang puso, mga minamahal. Dahil diyan, eto na si Lord. Katok ng katok sa puso nating madaya. Siguro minsan nararamdaman niyo yung katok ni Lord sa inyong puso. Katok ng katok. My son, give me your heart. Ayaw ni Lord na magpatuloy tayo sa maruming puso. Ayaw ni Lord na ikamatay natin ang punong-puno ng kasalanan ng puso. Gusto ni Lord mapatawad. Gusto ni Lord malinis ang puso natin. Gusto ni Lord ay magkaroon tayo ng bagong puso. Kanya si Jesus, pinadala niya dito sa lupa, namatay sa krus, nabuhos ang dugo, namatay sa krus, para yon ang maglilinis ng maraming puso ng tao pag siya'y lalapit kay Hesukristo. Amen? At sa oras na lumapit ka kay Jesus, sinampalatayanan mo siyang tagapagligtas. Sinurrender mo na yung heart mo sa Kanya. Lord, ito na yung puso ko sa iyo marumi. Tinatanggap kita bilang Lord and Savior. Ang sabi ng Bible, yung blood ni Jesus, yung maruming puso, lilinisin na. Hallelujah. Kanya, paglapit sa Ama, papasok tayo doon. Ika'y pupunta sa langit hindi dahil sa goodness, righteousness mo sa lupa, hindi dahil sa iyong religion o religious ka. Ang dahilan kanya ka makakapasok sa langit, ang nakikita na ng Diyos sa puso mo, blood ni Jesus. Yan ang sabi ng Bible. Tingnan ninyo. Romans 5:1. Lahat tayo basahin natin. Ready? Go. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus our Lord has done for us. Palakpakan na. Nilinis ka na eh. Binalot ka na ngayon ng dugo ni Jesus. If we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us and to forgive us from all our sins. So yung puso natin sa harap ng Ama, wow! Wow! Salamat! Hindi ka na puno ng kasalanan, nalinis ka na ng banal na dugo, at iyang puso na yan ay nasa Panginoon Diyos. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Yun, mga minamahal. Nasubukan niyo na bang ibigay ang puso ninyo sa Panginoong Hesukristo? Alam niyo ba sakaling bawian kayo ng buhay ngayon? Wag nawa, pero sakaling bawian kayo ng buhay, hindi niyo alam. I remember yung young people dito dumadalo, hindi natin alam. Bukas makalawa, wala na, sinaksak, patay na. So ang tanong, if perchance, bawian ka ng buhay, natitiyak mo ba na ikay pupunta ng langit not because ikay mabuti, not because hindi ka kriminal, not because ikay religious, but because si Jesus, binigay mo na yung heart mo sa Kanya. Nilinis ka na at nakikita na ng Ama ang dugo ni Jesus na ang nasa puso mo. Masasabi mo bang, sigurado ako, sapagkat ako'y binalot na ng dugo ni Jesus, Kanya ako, alam ko ako'y pupunta na ng langit. Sarap. Pag hindi, ngayon, bigay mo na yung puso mo sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng God, my son, give me your heart. Kayong mga sumusubaybay sa online, kung wala kayong katiyakan ng buhay, sakaling bawian kayo, hindi nyo alam kung sa langit kayo pupunta o hindi, why not bigay mo yung puso mo kay Jesus ngayon? Promise niya pagka tayo ay nagbigay ng puso na sa Kanya, nalinis, napatawad, sinurrender na natin lahat sa Kanya. Anong promise ng Lord? Listen, Ezekiel 36:26. And I will give you, hindi ko kayo marinig, and I will give you a new heart. Pwede bang palakpakan natin si Lord? See that? May bago na akong puso. Sarap. And I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you tender
responsive heart. Hindi nyo ako mapapapunta ng church, man. Hindi mo ako mapipilit dahil ayokong magpunta ng church. But because si Jesus, tinanggap ko, sinurrender ko na yung heart ko sa Kanya, gustong-gusto ko nang magpunta ng church. Binigyan niya ako ng new heart. Hindi na ako tinatamad. Gustong-gusto ko na yung church. Worship, fellowship, Word of God, prayer, encouragement. Makita ko mga kapatiran, yung nagmamahalan, nagpapatawaran. May new heart na kasi. So, ang tanong ko uli, nasubukan nyo na bang ibigay ang puso ninyo sa Panginoon Diyos o hindi pa? If not, ngayon, bigay mo yung puso mo sa Kanya. Kasi matagal nang kumakatok, my son, give me your heart. Pangalawa na gusto ko pong talakayin sa inyo na mahalaga. Bakit dapat natin ibibigay ang ating puso? Hindi lamang pag binigay mo yung puso sa Panginoon Diyos, magiging tunay kang anak niya. Makaranas ka ng kapatawaran, lilinis ang puso, bibigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Ito maganda. Pangalawa, sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na. Ito, sulat niyo. Number 2. Every Christian also needs to give his heart to God. Ano, pastor? Akala ko ba, pag binigay ko na anak na ako ng Diyos, ba't kailangan ngayon anak na ako ng Diyos, bibigay ko pa uli? Yung puso ko, ibig mo sabihin, pastor, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng puso at hindi lamang isang beses? Yes. Sabi mo yun sa iyong katabi, tuloy-tuloy. Yun eh. Hindi lang isang beses pala binibigay ang puso sa Lord. Ayan ay tuloy-tuloy. Ganito po, buksan ninyo ang inyong puso dito sa aking mga babanggitin. Listen and listen good. To give wealth, nag-o-offering tayo, without giving our heart to God. Masisiyahan kaya si Lord? Hindi. Kahit ba napakalaki ng binigay mo, offering mo kay Lord, pero wala yung puso mo, pointless. To pray without giving your heart to God, sa palagay mo, papakinggan ka ng Lord? No. No. To sing, to work, to feed the poor, to teach, to minister, to serve, to witness, without giving your heart to God muna. Ano ba sabi ng Bible? Ginagawa mo maraming bagay, pero wala yung puso. Listen, 1 Corinthians chapter 13. Antabay lang tayo. Yeah. At yan ay masumpungan natin sa verses 1 to 3. Everybody, please open your Bibles with me. 1 Corinthians chapter 13. 1 hanggang 3. Ayan. Sabi ni Paul, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, ano sabi? I am nothing. Verse 3. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love,
I gain nothing. It does me no good. Sabi ni Paul, I receive no benefit. It profits me nothing. Sa bawat preacher, pastor, whoever, ay pwede po tayo makagawa ng napakagandang sermon, puno ng mga doktrina, admirable ang composition, pero kung ang puso ng preacher ay hindi nakasuko sa Panginoon, walang hipo ng Diyos. Walang hipo ng Diyos. Ay para ka lang nagtayo ng building yari sa yelo na ang taong tatahan, giginawin lang ang kaluluwa. Ang preaching, mga minamahal, ay hindi lang hard work. Ito ay hot work. The heart of the preacher must be on fire sapagkat nakasuko sa Panginoon Diyos. Imbang I remember, parehas niyo ako nakaupo lang dyan doon sa dulo. Gusto ko nasa dulo ako. Wala namang masama. Kaya lang, ramdam na ramdam ko pag nagpipreach yung pastor, para akong tinutusok. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko. Pag may preacher, ramdam na ramdam ko yung hipo ng Diyos. Kanya yung Proverbs 23:26 ay sa atin yan na mga preachers. My son, says God to every preacher, give me your heart. Alam niyo ba na nagagalit ang Panginoon Diyos sa anumang uri ng paglilingkod, pero malayo ang puso? Matthew 15:8 ay nagsabi ng mga salitang ito, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. God knows, mga minamahal, that in His service, we shall be miserable lang unless our hearts are fully engaged at nasa kamay ng Panginoon. Alam niyo, wag nating tularan sa aking pagtatapos si King Amaziah. Si King Amaziah sa Old Testament, he made a good beginning. Sumunod siya sa mga laws of God. Ipinatupad niya ang mga policies na angkop sa utos ng Panginoon Diyos. At the age of 25, siya ay naging hari. At 29 years siya naghari, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pangunahan ng Israel. But, anong sabi ng Bible tungkol kay Haring Amaziah? Listen, everybody, tayo na tayong lahat. As we read itong last verse bago sa ating prayer at altar call. Sabi ng 2 Chronicles 25:2, he did what was right in the eyes of the Lord. Pero may kadugtong. Ano yung kadugtong? But not wholeheartedly. Sayang. Naglingkod ka na rin lang, di mo pa tinodo. Makatok si Lord, my son, give me your heart. Give me your heart. Awitin natin ito. Change my heart, O God. Change my heart, O God.
make it ever true. Yes. Change my heart, oh God. May I be like one more time. Change my heart, oh God. Amen. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like Yes. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like Panginoon, salamat po kasi nakikita mo na we did what was right. Naglilingkod, nagkakaloob, tumutulong, nagmi-ministry, nag-witness ng word, nagsaserve. Pero hayag sa'yo ang aming puso. Alam mo kung hindi buong-buo naming naibibigay ang lahat sa aming ginagawa, ay masasayang lang pala yung pagod, effort, time, kung hindi ibinibigay mo na ang puso. At salamat kasi pinaalalahanan mo kami na katokan ng katok sa aming puso, my son, give me your heart. Lord, ikaw ang mangusap na patuloy sa amin. Mag-extend ako na invitation bago kami mag-partake ng Lord's table na nagpapaalalang ikaw muna ang nagbigay ng iyong puso sa amin. In fact, nung namatay ka sa cross, ay maliwanag na maliwanag binigay mo ang puso mo sa amin. Lord, thank you. Ay sanang maging immediate tugon ng iyong mga anak ay ibigay din sa iyo ang kanilang mga puso. Minsan pa awitin natin, hindi ako magpapakatagal sa inyong gustong lumapit, kausapin si Lord. Ano mang dahilan ng inyong paglapit, mahalaga ay ating ibigay sa Panginoon ang nararapat. Okay? As we sing, just come, pray. Ano man kung gusto niyo sabihin sa Kanya, sige lang, sabihin niyo lang. Change my heart, oh God. Yes. Yes, thank you. Thank you, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Wala po, kausapin nila ang Panginoon. Make it Thank you, Lord. change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father, I am the clay.
po tayo awit. Pakinggan lang natin yung tugtog. At sige lang po, kausapin niyo lang Panginoon. Panginoon, tanggapin mo po ang aming sama-samang paghahandog ng aming puso. Patawarin mo kami kung may mga half-hearted serving, half-hearted prayer, half-hearted praising your name, half-hearted worshiping you. Oh, Jesus. Lahat po binibigay namin sa iyo. Maging karampatang pagsamba, maging mabango sa iyong harapan. Alaala kami sa iyong pagbibigay ng puso sa amin nang ika'y namatay sa krus at sa sobrang pagmamahal mo sa amin ay tanggapin mo naman ang pagbibigay ng aming puso sa iyo. Ikaw maluwalhati, ihanda mo na kami sa aming Lord's table. Masamba kang patuloy. In Jesus' name, Amen. Amen, amen, amen. Punta na rin po dito sa harap ang mga deacons and usher para sa ating distribution ng Lord's table. At bayaan nyo na magbigay muna ako ng ilang pagpapaliwanag. Ito po ay ginagawa natin bilang pagsunod sa iniutos ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Mahalaga na tinanggap natin si Kristo bilang Lord and Savior sapagkat yun ang meaning ng pagtanggap natin. Ibig sabihin, nakaranas din tayo ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pag-accept natin sa Kanya, namatay tayo sa kasalanan, at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at saka bagong buhay. Yun po yung koneksyon ng pagkabuhay na maguli. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. At tayo din naman ay sumunod sa tubig ng bautismong lubog na siyang kakambal ng Lord's table. Yun din po kasi nilalarawan ng baptism, no, na lubog. Pag lubog, ibig sabihin nakaranas ka na rin ng kamatayan sa kasalanan. Pag aahon, may bago ka ng buhay. Kasama ka doon sa krus na napako, na buhay na maguli, kasama ka doon. Yun ang connection ng lahat ng ito. Kaya sabi na aklat ng Korinto, bago daw tayo tumanggap, saliksikin natin kung tayo'y karapat-dapat. Kasi kung hindi, ay nagkakasala pa nga tayo sa banal na dugo ng Panginoon. Bagamat open communion ng ating practice, ibig sabihin kahit hindi kayo member,
pwede kayo mag-participate provided si Jesus nasa heart nyo at sumunod na kayo sa tubig ng bautismo. Pag isa dyan man dyan ay wala, mas maganda pa nga ho lumampas. Mas nabibigyang galang natin ang utos ng ating Panginoon. So yan po na ipag-pray na natin, isi-share sa atin ng ating mga leaders. Mauna yung tinapay, sunod ng saro, hawakan nyo lamang, sabay-sabay po nating tatanggapin. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, akibahagi.
At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisipag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Ang lahat ay magsabing, purihin ang Panginoon. Pakipasa po, kukunin yan muli sa atin ng ating mga leaders. Kakalinsabay ay ang pag-welcome po sa mga bisita. Let's give a clap offering to the Lord. Again, napagdiwang na naman natin ang Lord's table. At again, lagi natin tatanungin, isipin natin, nasaan ang puso ko? Yan, nasaan ang puso ko? Siyempre, sa earthly level, nasa asawa nyo. Yan. Pero dapat, una si Lord, ano? Una si Lord sa ating mga hearts. Today, we welcome Marlene or Darlene. I don't know. Hindi ko masyado mabasa yung handwriting eh. Correct me. Ano ang Marlene or Darlene or... Hindi... Ha? Darlene. Darlene? How do you spell your name, anak? Yan, parang it's a girl's name, ano? Kaya ang hinahanap ko actually ay babae. But I'm happy you came, Darlene. Yan, hindi ka namin makakalimutan because your name is unique. Yan, Darlene. Thank you very much for coming over. Sana hanggang mamaya sa Clay House, nandito ka. Andito ba siya hanggang mamaya? Very good. Maraming salamat. You may be seated. Yan. Tapos, welcome back kay Janice at kay Zoe. Yun sila nasa likod. Yan ang bunso po ni Adi. Kaya ngayon may inaalagaan na si Adi. O, diba? Laruan natin si Adi, pero si Adi ay meron na rin pinaglalaroang iba. Welcome back, Ate Janice. Sana linggo-linggo na rin makarating si Ate Janice kahit na mahirap na may karay na bata. And please refresh my memory, Erica Joy. Erica Joy. Paki-refresh po pangalan. Ayun, si Erica Joy. Erica, first time mo ba? When was the last time you came? Pang-ilang beses mo ito, anak? Pangatlo po ata or pang-apat. O, tignan mo, pangatlo or pang-apat. Tayo ka, anak, for everybody to see you. Yan. Ilan taon ka na, anak? 17 po. 17. Sino nag-invite sa'yo again? Please refresh my memory. Si Preach po. Si Preachy. Oh, maraming salamat. Hanggang mamaya, now I remember. Nandito ka ng ng Chasing God. Nandito ka ng hapon na. Now I remember you. So mamaya, nandito ka rin sa part 2. Oh, good. Nako, excited na tayo para sa mamayang hapon. Abroad, we want to welcome, we see you there, Mama Marlene from California, USA. Sheila Castillo from Taiwan. Si Jazira Rose sa Saudi. Si Jay Marmolejo ba? Nasa ano po ba? Iloilo. Kaya pala hindi ko napagkikita. Sabi ko nasa abroad pero baka nasa Ilo. Hello, Jay. Ayan. Tapos, si Cherry Andrada na nag-exercise sa kanyang trampoline. Ayan. At saka, si Kuya Jojo Melo! Kaway-kaway kayo dyan. Namimiss niya tayo. Nagka-cry ka ba, Kuya Jojo Melo? Because you're so far away from us. Nasa Miami, Florida. Kayo ba umiiyak? Umiiyak ba kaya? Hindi. Si Aida. Kante. Yan, syempre, understandable yun, no? Ayan. 7 months ba? 9 months? 2 years? Hindi, joke lang. Ha? 7 months. O, di parang parang may batang pinagbuntis, mas maiksi pa. O, di ba? O, di ba? Pakisabi daw po ang size ng sapatos ninyo, pero medyas po ang bibigay.
Yan po ang pirme nila. Sinasabi, hello to our friends kay Soleil. Si Tita Olive, nasa online, si Tita Olive. Tapos yun nga si Kuya J. Mark Montejo. Announcement po before I pass the floor over to our next announcer. Playhouse Band, paki-rehearse po agad. Okay? Medyo nahihirapan tayo magtawag, no? Playhouse Band. Immediately after the service, paki-rehearse na po kayo agad. Because it's the first time that Matthew will be rehearsing with the worship team. O, diba? Kinabahan tuloy si Matthew. mahaba yung lineup niyo sa Clay House and so therefore dapat matapos kayo ng maaga. Kasi Guerrera po yung magpapaawit sa atin sa susunod sa worship team, si Ate Hana. Sa Sunday po, pinapaalam ko po sa inyo, wala po ang Nueva Ponce, Esteras, Pagtalunan families. Medyo alam na natin kung bakit wala po sila. So, tanungin nyo na lang po si Eman kung bakit sila wala. So, ngayon, we will do our best kung paano tayo ililid sa worship ni Ate Hana. Makaka-comply kami sa standards ni Ate Hana kahit medyo bungi-bungi ang aming worship team. But Matthew has come a long way, di po ba, as a drummer? Matthew has come a long way, di po ba, as a drummer? Ayan, lahat kami. Naku, Matthew, aabangan ka namin. So please lang po, worship Clay House Band, sana po agad-agad po kayo mag-rehearse para ma-conserve natin yung time para 3 o'clock on the dot ay makapag-start ang ating Clay House activity mamaya. At sana po, maglagay po kayo para sa ating Chris Kringle Clay House. Kawawa naman po yung mga walang natatanggap. Mamaya po, ang box po, pakituro po ang mahiwagang box. Nasa tabi po ni Iya. Ayan po. Something soft para sa Minions. No? Clay House Minions. Saling pusa po kasi sila. Tapos sa ating pong mga Clay House na legit na Clay House po ay something cool. So please be there mamaya at meron tayong konting pagmimitingan tungkol sa atin pong revelation gift. Take the floor away. Lovely. Good morning, NCF, and we still encourage po everyone na may mga kids na dalhin po natin sila sa taas every Sunday service po. So, para po sa mga 7 years old and below, sila po ay kasama sa mga kinders na tinatawag namin at sa mga 8 to 12, sila po ay nasa primary section na po. So, yun lang po. See you next Sunday! Good afternoon po, soulmates. Yes po, re-remind lang po namin sa lahat ng soulmates na next week na po yung ating celebration anniversary po at Christmas party po, no po. So sa mga hindi pa po nakapagpalista, hanggang midnight po mamaya po pwede pa po kayo magpalista. At magdala rin po pala kayo ng gift, ng regalo natin pang exchange gift po. For couple po sana. For couple po, opo. 500 po Minimum. ang minimum po. Ayun po. Tapos, yung please wear something Christmassy po. So, pwedeng para sa mga wives, baka may headband kayo dyan na ang color ay Christmas. So, kaya pwedeng yung color ng shirt, yung Christmas color po. And then, may food na po tayo, pero pwede po tayong mag-share ng food po. Ayun po. So, yun lang po. And thank you po pala sa message. Ang ganda po ng message. ngayon po, we turn over po yung announcement na Bridge and Chloe. Thank you Ayan. po. And so what's up, Playhouse? Yan. So let's watch this video. Sabi po si Idris. So yan, so let's watch this video po of our Playhouse announcement para po ito mamaya. So yan. O, diba? Ang bilis. November 24 na. Ayan, so we will be having our Playhouse Chasing God Part 2 mamaya po yan. Yes, marami kayong aabangan. Mamayang 3 p.m. yan, ha?
Ang ating magiging word ay di-deliver ni Pastor Mark. Yes, and after that, marami pa tayong gagawin like games. Tapos, see you later and let's enjoy. Let's continue to chase God. Yes. Yan. So, para naman po sa ating church activities announcement, yan. So, iniimbitahan po natin na lahat tuwing 5:30 p.m. po yan, Miyerkules, dito po sa ating sanctuary. Meron po tayong prayer meeting. At kung hindi naman po kayo makakapunta, ay meron din po tayong live streaming sa ating official Facebook page. And kung gusto niyo na po sumunod sa water baptism, pumunta lang po kayo kay Pastor Mark upang maaralan po kayo ng kahalagahan nito. And to become an official member po ng ating NCF, nandiyan naman po si Brother J. Baldonado. Lapitan niyo lamang po. At may mga aralin din po kayo about our church. And kung gusto niyo na po lumagaw sa inyong faith, meron po tayong discipleship lessons. So puntahan niyo lang po ang ating mga church leaders. Ayan, at bibigyan po namin kayo ng inyong mga disciples. So it consists of 12-lesson journey po yan sa paglago sa ating faith. And to keep updated po, meron po tayong mga official accounts po. Meron po tayo sa YouTube, Facebook, Twitter, or X, and Instagram. Meron din po tayong official website, which is www.ncf.org.ph. So yun lamang po for church activities announcements, and for more, pass on the ball po kay Pastor Mark. Thank you. Na-bless ba kayong lahat? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat na kasama kita. Dagdagan natin sa linggo uli. Okay, tayo. Bahagi ng pagsamba ang ating pagkakaloob. At huwag ninyong iwan o ilagay dyan sa inyong upuan. May mga boxes po tayong dapat dyan natin ilalagay. No? Kasi minsan, pag kinokollect na po yan, nakikita ng mga ushers, meron pa nakasuksok na dyan nilagay yung offering. Huwag po. Baka hindi mabilang. So, lagay ninyo sa mga boxes after ng prayer at gawin nating masaya, for God loves a cheerful giver. Okay? Join hands please. Alcohol na lang after. At balik natin ang glory, honor, and praise sa ating Diyos na buhay. Let's pray. Oh God, sa iyo ang papuri at ang pasasalamat. Sinagot mo yung panalangin. Kami yung samahan mula pa sa aming care group. At gayon din sa mga awit pagsamba, ang sarap na ikay napaglilingkuran na bibigyang kapurihan sa pamamagitan ng mga awit pagsamba. At salamat kasi marami kang instrumentong ibinigay sa amin para maging masigla, masarap, at masaya ang mga pagpupuri at mga awit pagsamba sa iyo. Lord, sa buong linggo na kami yung iningatan, salamat po. Kami yung pinagpala, ngayon naman ay kami magkakaloob. Hindi lamang awit pagsamba o handog na buhay, maging ang aming tinatangkilik ay aming ibibigay sa iyo, O God. Gamitin at pagpalain sa iyong banal na ministeryo. Dito po sa pagkakapit ng kamay, buhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw, at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Sa iyong parangal, papuri at pagsamba, kasi ito yung sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see my King of the King. Oh, there's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, there's one way. Oh, 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 oh. Just one word, you heal what's broken inside me. Just
one word, you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can help but believe. There's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Lord, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, there's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, we say, oh, 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 oh. Surrender to Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power. There's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Lord, we praise Your name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, there's nothing that a God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, we sing. Oh, 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 oh. God bless you, church. See you on the first Sunday of December. Be blessed.